sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hello, I'm Salviana Salonga. Pero mas kilala ako sa palayaw kong Salsa. 29 years old na sa ngayon at nakatira ako ngayon dito sa Minamiboso, Chiba Prefecture sa Japan. Hindi ko na itatago pa ang aking identity kasi alam na rin naman ng pamilya at mga nakakakilala sa akin kung sino talaga ako. By the way, ang ikikwento ko sa inyo ay tungkol sa kwento ng isang taong naging malapit na sa akin at nasa inyo na lamang kung paniniwalaan niyo ako o hindi. Ngayon pa lamang ay aaminin ko na sa inyo na kilala ako sa pagiging liberated, free-spirited at babaeng mahilig sa mga lalaki. Yes, proud ako dati sa entitlement na yan. Hindi ako mabubuhay noon kapag walang lalaki. Bakit ko naman nasabi yon? Yun kasi ang bumuhay sa pamilya ko. Dito na ako nakabase sa Japan pero sumasideline ako bilang hooker o yung babaeng nagbebenta ng aliw. Kadalasan ang mga kliyente ko ay mga matatanda na mga Hapones. Pero kapag sinuwerte ako ay nakakatagpo ako ng mga gwapo at batang-batang Japanese. Anyway, napadpad ako dito sa Japan kasi dinala lamang ako ng tiyahing ko dito. Japayuki kasi si Tita Sol at nang magustuhan ako noong manager ng bar na pinagtatrabahuhan ni Tita, ay ayon, pinapasok na nila ako bilang official babaeng haliparot. Sa kabilang banda ay meron akong pinsan na anak ni Tita Sol, si Mark Joseph. Meron siyang fiancé noon na tawagin na lang natin sa pangalang Leslie. Nakilala ko siya nang sinama siya ng pinsan kong si Mark Joseph para ipakilala siya sa ibang kamag-anak namin na nasa Japan noong nagkaroon kami ng mini reunion. By the way, yung bahay pala na tinitirhan namin ay pag-aari mismo ni Tita Sol. Bali nasa unahan lang ng simbahan. Pagpapasok ka roon ay merong gate, ilang segundo ay nasa gilid na yung bahay at sa harap ay dagat na. Medyo malapit yung bahay namin sa dalampasigan kaya ang sarap mag-emote doon. Gabi na noong tumambay ako sa dalampasigan. May malaking bato kung saan ako umupo. Yung mga kamag-anak ko naman, nagiinuman lang doon sa balkonahe. Actually, kaya ako doon tumambay sa seashore kasi malakas ang signal ng network. Nagbabrowse ako sa Facebook noon nang mamataan ko sa gilid na lumalapit sa akin si Leslie. "Uy, Salsa, mahilig ka pala sa horror," sabi sa akin ni Leslie habang nakatingin siya sa cellphone ko. Nakita niya kasing nakikinig ako ng Papa Dudut Stories at nataong horror ang tinatampok mo noon. Yung kwentong Black Magic ni Marita. Ngumiti lamang ako sa kanya noon at tumabi na siya. Nag-usap kami tungkol sa school, sa buhay, sa kanilang dalawa ni Kuya Mark Joseph hanggang sa nakwento niyang meron siyang nakakakilabot na istorya na na-experience niya raw dito sa Japan. Siyempre ako naman na-curious at trip ko talagang makarinig ng mga katatakutan sa dami ba namang nangyari sa buhay ko. "Salsa, huwag mo akong husgahan ha. At saka nasa sayo na kung maniniwala ka man," sabi niya sa akin. Tumango-tango lamang ako kasi naintriga na talaga ako. Doon ako nakinig ng maigi sa kwento niya. Nagulat ako nang magkwento na si Leslie.
Dati pala siyang entertainer at mahilig makipag-hook up doon sa Tokyo. In other words, katulad ko ay marami na rin siyang napasayang mga lalaki. Ang stage name niya noon ay Megumi. Sa crossing ng busy street ng Shibuya, Japan ay merong bar doon. Midnight club at talamak sa mga turistang foreigner na naghahanap ng init ng katawan. Si Leslie ay kadalasang nagsasayaw sa stage ng 3 oras, bababa para kumausap ng mga kliyente. Alam niyo na, mga kabastusan. Isa ang bar na yon sa mga dinarayo ng iba't ibang lahi. Minsan nga ay nakakasalumuha siya ng mga Pinoy, pero syempre choosy si Leslie. Gusto niya ay yung mga Japanese o Kano. Konting hipo lang ay may bayad na. Pag itinable rin ay may bayad, at kapag take out ng customer ang babae, ay malaki rin ang bayad. One time, turn na ni Leslie ang magsayaw. Nakasuot siya ng panty at bra habang naka-estileto. Todo sayaw siya noon para kunin bilang makatable. Palakpakan pa raw ang mga kalalakihan sa mga moves niya. May napansin si Leslie sa counter bar na isang lalaki. Matipuno ang katawan at mukha itong Kano na medyo may pagka-incheck. Malagkit ang titig sa kanya habang ginagalingan naman niya sa pagsasayaw. Sabi niya ay kaya niya inaakit yon dahil halata sa pananamit nito na isa itong mayaman. Natapos na si Leslie sa pagsasayaw at hindi pa rin maalis ng lalaki ang tingin sa kanya habang nakababa siya sa stage. Nang makababa raw siya ay tinawag siya ng kanyang manager. May nag-reserve na raw sa kanya at VIP pa raw ito. Akala ni Leslie ay matanda na noon, pero pagdating raw niya sa VIP room, yung lalaking malagkit ang tingin kanina sa kanya ang nandoon. Tinulak na siya ng manager niya papasok sa loob. Pinaalalahanan pa nga raw siya nito. Nagalingan para naman maging suki na nila. Siyempre tuwang-tuwa naman raw siya. Sobrang gwapo raw nito at amoy mayaman pa. So doon nagsimula ang brotsahan nila sa isa't isa. Nag-usap sila at nalaman niyang Connor ang pangalan ng lalaki. May lang Japanese at Spanish kaya pala sobrang gwapo raw dahil doon. Si Connor ay may mga businesses doon sa Japan, pero yung main nilang business ay nasa States. Dumayo lamang siya sa Japan dahil may business meeting noon at kinasal din ang kapatid niya roon. You really want me here? Landing-landi na si Leslie nang sinabi raw niya yan. Gusto niya kasi na i-check-in man lang siya sa mamahaling lugar. Mukha talagang gold digger si Leslie noon, pero ginawa niya lang yon para kumita ng mas malaki. Come to my house. I'll show you some paradise. Todong ngiti si Leslie sa sinabi ni Connor sa kanya. Dinala siya nito sa sasakyan niyang mamahalin. Habang nasa biyahe daw ang dalawa ay todo hima si Leslie sa gitna ng pantalon ni Connor. Siniseduce niya talaga ang lalaki. Hindi ko na siya ipinagpatuloy ikwento yung mga milagrong ginawa nila sa loob ng sasakyan. Habang nagmamaneho si Connor, 1 oras raw ata silang nagbiyahe bago narating ang isang building na mataas. May 6 na palapag plus roof deck. Bali nakatayo ito sa isang patag habang sa likod naman ay mga kagubatan na. May wired fences na nakapalibot doon at hindi raw yon pwedeng pasukin. May guard sa gilid, Japanese. Nagbigay galang ito nang pumasok si Connor habang tinititigan lamang siya ng matandang guard. Nang titigan rin daw ito ni Leslie ay nilayo naman kaagad nito ang kanyang tingin at tumalikod na sa kanila. Yung pinto ng building ay gawa sa bakal, side by side yung door at may bintana sa bawat gilid daw. Pero yung bintana ay hindi transparent. Malabo na parang sobrang kapal ng glass. Na-disappoint pa nga si Leslie kasi mukha raw cheap na building. So ayun, pagkapasok nila ay may elevator si Leslie nakakapit sa braso ni Connor. Habang umaandar ang sinasakyan nilang elevator,
patungo sa itaas. 6th floor ang nakalagay dahil mostly sa mga infrastructures ng mga Japanese building. Hindi nila kinukonsider na 3rd floor yung ikatlong palapag. At minsan ay nilalagyan nila ng label na 4th floor kaagad pagkatapos mag 2nd floor. Diretso sila sa isang kwarto, actually malapad ang hallway at may dalawa raw silang kwarto na nadaanan bago sila pumasok doon sa pinakahuli. Kwarto daw papadudot ni Connor yon. Sobrang ganda raw sa loob. King size yung bed, may flat screen TV at surround sound. So kakapasok pa lamang nagharutan na sila. Alam nyo na, kahit saan sulok ng kwarto gumagawa sila ng milagro. At kahit ano raw posisyon ginagawa nila. Natapos sila buong magdamag ng walang magawa kung hindi magtuhugan. So technically dahil sa pagod, nakatulog na si Leslie at nagising na lamang siya galing sa mahimbing na tulog. Pero may nararamdaman siyang kakaiba. Nagising siya mula sa masakit na tusok mula sa kanyang braso. Pagmulat niya ng mata ay medyo blurry pa daw yon. Pero naaninag niyang may dalawang lalaki. Nakasuot ng lab gown, may gloves sa kamay. Pagtingin niya sa braso niya ay may tinutusok silang injection dito. Gusto raw niyang magwala noon pero bigla siyang pinigilan. Madiing nakakapit ang mga kamay nito sa isang braso at mga binti niya. May lalaking lumapit sa uluhan niya at tinakpan ang bibig niya kaagad gamit ang isang panyo. Nawala na raw siya ng malay. Next thing she knew, nasa isang kwarto siyang muli. May katabi siya. Halos masok at mawalan daw siya ng ulirat sa mga nakita niya. Napabalikwas daw siya. Na bumangon nang mapagtanto niyang bangkay pala ang katabi niya. Lalaki yon at medyo putla at may nakapalibot na tape sa braso. Tinignan niya raw maigi yon para mabasa niya. Nakalagay raw ay 1 week. Sa dulo ng kwarto ay nakakita si Leslie ng mga incubator. May mga baby sa loob pero gulat siya nang makakita ng human size na incubator. Hindi incubator yon pero ganon ang pagkaka-describe niya. Sa loob noon ay may mga babae. Yung iba ay tulog, yung iba ay nakatingin sa kanya na parang sila pa ang natatakot sa sitwasyon ni Leslie. May mga sterilized na gamit doon ang mga doktor. Parang panghiwa ba? May mga maliliit din na glass container sa gilid, parang sa science laboratory ganon. Ang mas kinakatakot ni Leslie, sa kanang bahagi niya, may division wall na isang glass window doon at nakikita niya. May mga babaeng nakikipagtalik sa hindi gumagalaw na katawan. Sa tansya niya ay mga patay na yon katulad na lamang ng nasa harapan niya. Nagpanik na raw si Leslie noon, tumayo siya at nagsisigaw. Tumakbo siya paroot parito dahil naghahanap siya ng pinto na pwede niyang labasan. Takot na takot na siya noon at nagsisigaw, narinig niyang may biglang umusok sa unahan. Nakatayo siya malapit sa mga human size na container kung saan ay may mga babae sa loob nito. Yung umuusok galing sa dulo, bigla yung nagbukas na pataas. Yung wall ay pinto pala. Natataranta na noon si Leslie papadudot pero napansin niya ang babaeng nasa loob ng container. Kinakawayan siya, Japanese ang babaeng yon. May tinuturo raw ito sa itaas. Pagtaas niya ng kanyang tingin isang air vent passageway. Nagpasalamat siya sa babae at madali niyang hinila ang isang lamesa. Kinuha niya raw kaagad ang nakatakip sa pinto at doon ay persahan siyang umakyat. Kasya raw sa kanya kasi maliit na babae lang si Leslie. Nakalusot na siya sa air vent at sinarado kaagad yung nakatakip. Hindi pa umalis si Leslie noon. Nakonsensya siya dahil iniwan niya ang mga ibang babae noon. Pero hindi ba kung ikaw na mismo ang nasa kapahamakan at wala kang magawa para matulungan sila, uunahin mo talaga ang sarili mo. Selfish na kung selfish, pag hinabol nga kayo ng mga aso ng barkada ninyo ay nagtutulakan pa kayo.
mauna lamang makatakbo. Sinilip ni Leslie doon sa takip ang mga taong pumasok. Nakita niya yung tatlong naka-lab gown, kasama rin nila si Connor. "Where the hell did she go? My God, I paid for nothing." Pinagsisigawan niya raw yung mga naka-lab gown. "Come out dear," nagsisigaw na ito sa kawalan. Nagmamadali ng sinuong ni Leslie ang daanan ng passageway. Para raw siyang military habang gumagapang sa maliit na passageway na yon. At sa unahan daw ay nakakita siya ng crosspath. May passageway sa magkabilang gilid habang meron naman sa unahan. Pinili niyang dumiretso. Naninag niya ang maliit na siwang sa unahan kaya nagmadali raw siya. Tatanggalin niya na sanang takip nang makarating na siya sa dulo pero nakita niyang may mga tao din sa baba. Yung iba ay mga nakasuot ng gas mask habang naka-lab gown din. Yung iba naman ay nakahiga lang at nangangayayat na parang may sakit. Sinilip niya pa ng husto ang dulo at nakita niyang may malaking glass container din. At naninag niya ang mga taong nagsusuka sa loob. Mga lalaki at babae din ito. Umatras na si Leslie at takot na takot siyang gumapang pabalik at hindi na siya nag-isip kung saan doon sa magkabilang passageway ang dadaanan niya. Ang gusto niya lang kasi ay ang makatakas papadudot. Hindi na niya alam kung saan siya dumaan. Nakita niya na lang sa dulo ang isang takip na naman. Nang buksan niya ay tumapat sa mukha niya ang sinag ng liwanag at dumampi rin sa balat niya ang simoy ng hangin. Dahil sa pagmamadali ay tumalon na siya kahit nasusugatan na raw ang mga paa niya. Wala kasi siyang suot na kahit na anong sapatos o tsinelas. Lakad at takbo ang ginawa niya papalayo sa building, nilingon niya ulit yon at nakita niya na lamang na likod pala ng building ang dinaraanan niya at mukhang nasa second floor yung tinalunan niya. Nakarating siya sa mga kakahuyan, malaki ang kagubatan kaya hindi niya alam kung nasaan na nga ba siya. Sa pagtatakbo niya ay nakasalamuhan niya ang matandang gwardya. "Help me! Help me!" Nagiiyak niyang sumbong dito. Go back! Go back!" Inhila pa siya nitong gwardya. Akala niya ay kakampi niya yon. Wala kasi siyang kaalam-alam kung ano ang napasukan niya kaya ganoon na lamang siya kadesperadang makalayo doon. Hindi nga pumasok sa isipan niya nakasabwat ang gwardyang yon. "No, I can't. Don't kill me. My family is waiting for me in the Philippines." "Wag po," pagmamakaawa pa niya. Pausa-pausa raw ang boses niya habang umiiyak. Tumigil bigla ang Hapon na gwardya, tinignan siya sandali at parang naawa. Mukhang meron pa rin talagang busilak ang puso. Tinulungan siyang makatakas ng gwardya, sinamahan siyang naglakad sa gitna ng kagubatan. Doon na sinabi ni Leslie ang kanyang nakita. "Everything you saw is a part of experiment. Those who wore lab gowns are not doctors or scientists. They are poachers. Human poachers. Mr. Connor is not really Mr. Connor. He uses different names and government identifications, including different bank accounts just to get his prey. Those victims, including the babies, are subject of human trials for the effectiveness of their experiments. Everything you saw is illegal." Kwento ng gwardyang Hapon na marunong magsalita ng Ingles. "What experiment?" tanong ko. "They want to create a medicine that will bring immortality. Unfortunately, they are modeling it to the vampires. The human subjects will turn to savage, bloodthirsty beast." Dagdag pa nito. Nang hilakbot na si Leslie sa lahat ng narinig niya. Pati na rin naman ako ay natakot din. Though hindi na bago sa akin na makarinig ng ganitong kwento. Nalaman niya rin na ang matandang gwardya ay isang professor noon. Nagkataon lang na nagtrabaho siya bilang gwardya doon at kapamilya niya ang may-ari. Ayaw talaga na matanda sa ginagawa ng mga tao doon pero wala rin siyang magawa dahil ang anak niya ay si Mr. Connor mismo. Hindi na raw nagkwento pa ang matanda kung bakit nahantong sa ganong kalagayan ng anak niya kaya hindi na pinilit ni Leslie. Tinuro sa kanya kung saan dadaan upang makapunta sa highway. Maraming sasakyang dumadaan kasi doon at matawang highway. "This is all I can help. Go away now. I will just act like I'm looking for you so that they won't suspect me."
Also, there are no surveillance camera inside the forest where we met. Just be careful. Yun na raw ang huling sabi ng matanda sa kanya. Tandang-tanda pa ni Leslie yan. Nakauwi si Leslie safely, tumigil na siya sa pagiging pokpok dahil baka mahanap siya roon ng taong yon. Nagbabalak na siyang umuwi ng Pilipinas noon nang makilala niya si Mark Joseph. Tinulungan daw siya ng pinsan ko na magparitoke ng muka at pagkatapos noon ay nagpasya na si Leslie na dito na manirahan sa Minamiboso. Payo pa sa akin ni Leslie, tumigil na raw sa pagbebenta ng aliw dahil baka ma-encounter ko raw si Mr. Connor o ibang lalaki na katulad niya. Matapos namin mag-usap ni Leslie noon ay naging close na rin kami pero hindi ko sinabi sa kanya ang mga bagay na naranasan ko rin. Naniniwala din ako sa kwento niya kahit na hindi ko pa yon nararanasan. Ayoko rin kasing maranasan yon. Kung si Leslie ay himalang nakatakas ay baka pagdating sa akin ay mabigo ako at maging subject na lamang ako sa mga experiments. Kaya nagpasya na akong itigil ang pagbibenta ko ng aliw at sa halip ay naghanap ako ng ibang trabaho. Luckily, nakahanap naman ako ng work. Virtual assistant pero karamihan ay mga Japanese sa mga kliyente. Work from home din ito kaya ayos sa akin. Papadudot, naging normal na ang buhay ko at tuluyan ko nang nilayo ang sarili ko sa anumang tawag ng laman. Nagpapasalamat din ako kay Leslie kasi hindi ko siya nakilala. Baka hanggang ngayon ay pokpok pa rin ako dito sa Japan. Sa ngayon po papadudot ay maayos naman ang buhay ko dito. With regards to Leslie, nasa mabuti na rin siyang kalagayan. At kontento na siya sa buhay niya ngayon. Pinagsisisihan niya talaga minsan sa buhay niya ay naging Magdalena siya. Kapit sa padalim kung baga. Nagkumpisal na rin siya tungkol sa pagiging bayaran niya. August 17, 2022 nang kinasal sila ni Mark Joseph. And happily married na sila at may 2 ng anak ngayon. Papadudot, hindi ko rin alam kung totoo ang kwento niya sa akin pero who knows. Kahit kayo rin naman, hindi kayo naniniwala sa kwento ko. Ayos lang, may kasabihan nga tayong to see is to believe. Totoo man o hindi ay nagkaroon ng impact sa akin ang kwentong yon at binago nito ang buhay ko. Baka Diyos na rin ang nagpasya na makilala ko si Leslie kasi ayaw niya akong mapahamak. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Salsa. Maraming salamat sa iyo, Salsa, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Hindi mo man personal na na-experience ang kwento ni Leslie sa iyo, pero nag-iwan ito ng takot at motivation sa iyo para magbago. Dahil sa kwentong iyon ay na-realize mong mali ang iyong nakasanayan at ginawa mong inspirasyon. Yung naramdamang mong takot sa kwento ni Leslie para tahakin ang ibang daan. Na napatunayan mong tamang daan dahil nagkaroon ka ng disenteng trabaho at mas naging payapa pa ang buhay mo. May mga kwentong totoo at meron ding mga kwentong katang-isip lamang. Depende na lamang ito sa taong makakarinig kung maniniwala siya o hindi. Ang mahalaga ay nagkaroon ng positive impact sa buhay niya ang kwentong yon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudod Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudod Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudod Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudod Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.